morning, guys. Happy Thursday. Ayan. Day off ako ngayon. Usually Friday, Saturday ang off ko. Pero this week, Thursday, Friday ang off ko. So, dapat mag-grocery kami. Dahil nga may yung namin, yung isang manager namin, last day niya today sa work. So, paborito niya yung yung pancit na ginagawa ko. So, nag-order siya nag-order sila. Parang surprise sa kanya. Kasi puti yung bibigyan na manager. Paborito niya yung pancit na ginagawa ko. Sakto, off ako. Akala nila, may pasok ako today. Kaya sabi nila, saktong-sakto yung last day. Kaya ginawa nila, in-order na lang nila, niluto ko dito kanina, tapos pinick up nila. Sobrang productive ng araw ko today. Kasi pa lang, 10 ng umaga. Naluto ko na yung order na pick up na nakalinis na ako sa baba, yung kitchen, nakapagwalis na, yung mga sink, natapon ko na yung mga basura. Kasi nga sobrang aga. Usually kasi pag mapasok si Habi, bumabalik ako sa tulog. Pero sabi ko this time, di na. Sabi ko kasi magluluto ako ng 8. Parang saglit ka lang matutulog, isang oras, masakit lang sa ulo ka ako. Sabi ko yun, maganan lang ako. So habang nagluluto ako, sabi ko, after nito, lilinisin ko. So, ligpit-ligpit ko na yung mga tirang ulam. Tinapon ko na. Para malinis na yung fridge. So, habang hinantay ko maluto, yun ang ginagawa ko. Pagkaluto yun, tinapos ko na yung linis. Nakapagwalis. Actually, map na lang ang kulang sa baba. Pero mamaya na si Jermaine ang magmamap. Kasi okay na lahat Sink, kitchen, pati yung stove. After kong lutuin, nilinis ko yung stove. Tsaka yung exhaust fan. Tapos nakapagsalang na rin ng Sarap lang sa feeling na ang dami mo nang nagawa early sa umaga pa lang. Yung maaga pa. Usually kasi pag nag-grocery, alis kami ng 9:30. Nakaka-uwi kami past 12. Tapos yun, magliligpit. Naabot ng siyam-siyam. Sabi ko, hindi mo na ako mamimili ngayon. Parang gusto ko maglinis. Kasi last week, hindi ako nakapaglinis talaga Tapos nakasalang na rin akong labahan, patapos na. Hinantay ko na lang si Habi dumating mamaya para para maisalang ko rin yung mga uniforme niya. So in this time, ito pala yung nagpapalit naman ako ng bedsheet kasi nga naglalaba ako. So nagpalit ako ng bedsheet. Ito yung ang ganda niya yung kapal. Ito yung binili namin last time sa IKEA parang 3 months ago. Ang ganda niya kasi ang kapal yung bedsheet. Malinaw ba yan? Yan ang print niya para makita niyo malinaw. Yan. Ganda Tapos ang kapal niya. Pati yung pillowcase niya ang ganda. So ayan. Para maisalang ko na rin sa labahan. Ayan Sarap lang ng feeling pagbaba mo. Maayos na. Maliwalas na yung countertop. Wala nang mga nakapatong na kung ano-ano. Tsaka nalinis na yung sa may stove. Yung mga nandun sa dulo ng mga yun, yung mga halaman yan, pinapatuyo namin, pinutulog sa namin dahil nagkandamata yung iba. Pero nailabas naman na namin yung ibang mga succulents. Si Jermaine bumaba na. Pinakuha ko na ng map. Sabi ko map na niya. Para makakain na rin kami ng lunch maya-maya. Si Jermaine nagmamap na. Ayun yung treadmill. Diyan namin nilagay. Pero pagka may bisita, alisin na lang. Para medyo hindi nakaharang sa space. Pero kung tutos, hindi naman kasi sakto siya ron sa ng hagdanan, sa gilid. So, okay na okay. Tapos ayan, nagtatawag ako ngayon sa mga sa mga bangko para sa mortgage namin. Renewal. Kausap ko nga si Habi, sabi ko sa kanya, may nakausap na ako na medyo okay. Mukhang promising yung mga niya. Tsaka hindi siya Pilipina din kasi, kaya hindi niya ako pinupush na, kuha kang ganito. Nagtanong lang siya, baka gusto mong dagdagan yung loan mo, or sabi ko wala kaming plano. Talagang as is yung loan lang namin sa mortgage. Tapos sabi niya, kung magta-transfer kayo sa amin, wala na kaming babayaran mga legal fee, sila na bahala mag-asikaso ng mga documents from sa bangko namin ngayon, para hanggang sa kanila. So sabi ko, mas maganda at least wala ka nang alalahanin. Kasi nga, ditong may twice tumas yung sa mortgage. Kaya sabi niya, hindi malaman ngayon kung tataas pa o bababa. Pero sabi niya, kung kukunin namin yung mortgage ngayon, kung ano yung pinakamababa by that time na mag-renew kami, yun ang ibibigay nila sa amin na interest rate.
kung tumaas man siya, nakalock na siya ron sa recent ngayon na na interest rate. Kaya sabi ko, try ko tapusin ngayon lahat ng tawag. Decide kami para kung tumaas man uli, hindi na kami mag-alala pa. Kumbaga not bad naman yung yung difference nung tinaas. Then tawag naman, baka sa kanila ko na rin paset yung property tax. Kasi nag-iisip ako kung iaano ko ba siya sa City of Calgary. Pwede ka na kasi magbayad sa City of Calgary ng monthly. So, daming asikasuhin. Sabay-sabay kasi nga 'di ba 5 years. Tapos pati yung Direct Energy namin nag-send din ng bagong rate sa kuryente tsaka natural gas. Sabi niya kung mag-stay kayo, yan. Pipill up ng mga form, send sa kanila. Kailangan matapos within May or first week ng June lahat yan. So, yun lang. Kain muna kami ng lunch. Ano na rin 11:30 na rin. So, gutom na. Wala pang breakfast. Ayan na siya. Gutom na gutom. Kawawa naman. Gutom, pagod. OT na naman OT na naman siya. Mula Martes, Lunes. Buti na lang bukas, nag-file siya ng leave. Sagod kami. Dahil pagod na siya, so Friday. Kaya, makagala bukas. Sakto na magpasok ko Saturday, so makakaalis kami nun. Naisip mo na ba? Sarap. Lamig, refreshing. Sobrang init kasi Bumili nga lang kami ni Jeremy sa Chalo nito nung frozen mango. May heat warning nga 31 kasi. 31. Pag inan mo yung sakya, pag in-start mo, kahit nakabukas yung aircon, ang tagal lumamig. Hindi na ako nag-aircon, binubuksan ko na lang habang nag-drive ako, binuksan ko bintana habang nagpapalamig, kaya lang, still, lalo pag tutok ko yung araw. Kahapon nga pala nakuha kami ng bato, yung isa may namimigay ng bato, pinakita mo sa alin na? Hindi pa naayos Okay lang. Nananong kami yung bato libre. Andin nila yung kotse. Hindi naman may sakay lahat. Hindi namin nailagay lahat. Sayang. Nung minessage ko, sold na Wala na. May kumuha siguro. Sayang na. Wala Pero at least may ayos yun. Na-refresh ka na. Refreshing na. Nag-ano ako dun. Yung tubig sa gripo na malamig. Di ba malamig yung tubig na ilahamos talaga ako dun. Tsaka sa ulo. Yun ang mahirap ang init tapos ang init pa sa nila doon sa loob ng pintura sa coating. Parang oven Parang may dry heat. Tapos sabayan pa wala pa kasagsagan ng summer yan. Wala pa. Yan ang nakakatakot, yung biglang init ng todo. Tapos kulimlim, ayan. Naabot tayo ng one time niya galing tayo ng Kananaskis. Oo. Ubod na ang lakas talaga. Ayun katang Banff. Banff ba yan? Banff. Naglakad-lakad tayo sa downtown. So pauwi na kami, halfway, buhos, hindi mo na halos makita yung kalsada. Sana bukas naman hindi masyado pag alis natin. Sana. Pero agahan natin para hindi tayo hapunin ng gusto. Baka by 6, alis na kami. Sama namin kayo sa aming gala. Ayaw sumama na ni Jermaine dahil si kuya niya may pasok. Mas gustong matulog. Kaya dalawa lang kami. Gawa lang siguro ako ng sandwich tsaka gumawa ako ng ng crinkles. Ube crinkles. Mailagay din sa baon. Ang sakit. Na-stiff neck siya Na-experience ko araw-araw. Okay na. Sa akin dito lang part na to Okay na. Pag gumagalaw, pag umihinto So umaga yung paggising niya, sakit dito. Hindi ka makatayo Para robot Pahinga ka na muna. Ayun ang laki nung tent dyan sa Cross Iron. Alam ko yun ata yung yung paranormal circus. Yan, nabituloy tayo. Pero doon kami pupunta, sa kabila. Punta kami sa Rona. Kasi hindi naman kami pupunta dyan. Kasi ito yung medyo nakapambahay lang. Nagkaayaan na Sabi namin na matulog ng ngayon hapon kasi kapag natulog, di kayo makatulog na maaga, mami. Nakatulog ka rin ako Pinapwesto kita ayaw mong makupong ganun masakit na nga yung leg niya sa stiff neck. Sabi ko, maayos ka ng pwesto para higa sa idlip sandali. Kasi pag umakit kami ng kwarto sigurado, alas 7 na yung gising. Sabi ko tayo matulog, mami lang.
Maaga. Baka mga 6 makaalis na kami. Sama. Grabe yung hangin. Parang may sunstorm eh. Huwag naman sana ang hail yan. Iba yung itsura ng langit. Hindi. Bagay wala namang warning. Kapal ng ulap. Namumuo. Said. Ayan, dito kami. Saan na kami nakarating, di ba? Nakarating namin ng 16 update sa may along sa may Said. Kakatingin ng halaman. Parang exercise namin yan. Lakad-lakad. Lakad, drive. Mas maraming drive. Dami ring lakad Lalayo pa ng parking. Yan. Ano lang naman yan eh. Baga ilang. Oo, sinusulit namin. Sinusulit. Kasi nga eh, mag-winter. Pag nag-winter, wala na. Actually, 7:30 na ng gabi. Malis tayo, 5:30 Hindi ko na nakita eh. Dalawang oras tayo sa labas. Hindi Sakit ko sa nakita. mata nung Alikabok kasi ang lakas ng hangin. Ayun Sarap. Taco, ano kami ngayon Fish taco. Taco Thursday. Taco Thursday. Nanonood kami ng pagkain. Yan ang paborito ni Jermaine, kare-kare. Paborito ni Jermaine, crispy. Lalo nung bago kong rito sa Canada. Ay, nahulog. Niiyakan ako niyan. Mami! Ito na at sa kanila. May pala, ito yung crinkles. Ibababawin namin yung iba sa kanila rito. Chika natin sa yung ni Jermaine sa kare-kare. Yun magic ang kay Jermaine. Sa kare-kare. Ay, Bago ako rito. Umiiyak yan eh. Umiiyak yun. Kasi umalis ako na Pinas noon is 2010. 5 years old si Jermaine. Magpa-5. Iniiyakan niya yun. Yung kare-kare sa paborito niya yun. Sabi kasi nung kare-kare ni Carla kasi yung recipe sa Max. sa Max. Tapos si Mami naman namimiss yung yung fresh lumpia. Fresh lumpia. So every time tatawag kami nagbi-video call kami. Mami, gusto ko kare-kare. Nagluluto naman sila sa bahay. Sila Ate Leti, si Mami. Kaya lang talagang syempre, Iba pa rin. Siyempre. Mami, makamami yan Ngayon wala na Hindi mo halata sa mukha niyo dalawa eh. Hindi halata. Lagi yan nakabuntot sa akin. Kaya yun ang hirap nung nung umalis talaga ako. Kasi lit-lit pa niya Kaya pag nakakita kami yung kare-kare yan. Kasi hanggang ngayon naman talaga paborito niya pa rin yung kare-kare. Magda-diet yan pero pag kare-kare ulam. Kalimutan ng diet. Ay, naka. Kapag kare-kare nga. Bukod pa dun yung mga ginagawa niyo, nami-miss niya rin yun eh. Mga punta ng South, meron pa ba doon? South Supermarket? Supermarket. Meron pa kaya? Wala na yung sa Giginto, pero yung Pero sa sa Malolos yata meron. meron pa. Ewan ko lang ngayon Kasi yung Max na pinasukan ko noon, na pinagtrabuhan ko Maxes sa doon sa may South, loob ng South. Kaya every time na suki si Jermaine, pagka minsan iiwan hindi Turks ang pangalan pa nun. Shawarma lang yun. Shawarma lang yun. May shawarma, paborito niya yan. Local shawarma. Yan ang namin nun. Lamang kami ng grocery. Okay, mag-grocery si Mami, da-drop off si Jermaine sa akin sa trabaho. Pero nung, di ba, syempre, tumagal na, wala eh. Hindi naman lagi nakakakain ng kare-kare yan. May na-discover kami, nabilihan ng pulutan. Pulutan yun kasi sila Kaboy, di ba, lagi nagiinuman. Tapos sila, yung mga tiga-tuktukan din. Tuktukan? Sa tuktukan, dun sa may papunta ng Panginay. Sila kung naman, di ba, uminom din sa tuktukan naman. Di na, papainom din ako dun. Sabi ko, parang pareho ng pulutan to. Tapos naka-styro. Noong time na yun, naka-styro. Order ng kalahating ulo, ganyan. Pinunta namin ni Jermaine, puro ulam, dami. Jackpot. Kasi nung time na yun, wala Sila lang. So magluluto, hindi naman napalaluto si Mami nung time na yun di ba? Hindi na. Nung namatay yaya namin, yun pa. Sandagok pa na matindi-tindi yun. Kasi wala na nga siya. Tapos si Ate Leti kasi yung tigaluto namin nun, na stroke pa. Nagkaroon ng sa aneurysm. So parang nawalan kami ng
dalawang nanay. Kasi nagluluto. Natira na lang si Mami. Kaso si Mami, busy sa, yan, pagsamba sa dating daan nung time na yon. So, parang 3 times, 4 times a week, no? Lagi wala. Saan na talaga palaluto si Mami ng time Kaya nangyayari, kaming 3 lang talaga. Luto sa magsaing, minsan sunog. Luto, yan, laba. Kaya train yan eh. Laba na as in washing machine. Tapos pipilipitan namin, sasampay namin. Tsaka practical yung ginagawa nila na bumibis ng pagkain. Kasi yung napuntahan, yung binibilihan nila noon, isama niya ako. One time nagbakasyon ako noon eh. Sarap na. Ano yun eh, yung nagbabarko. Tapos nag-retire na sa barko, nagtayo. So talagang quality rin yung pagkain niya kahit na nasa bahay lang. Ano pa kaya yung buo pa? Ewan ko lang. Kasi pero masarap eh. Natikman ko, masarap ng ang sisig. lalaki nila eh. Ang tataba nila, pati yung aso ang taba eh. Sobrang taba. Pero big time yung mga yun. Ano talaga, yung luto nila, ang dami, no? Sarap. Tandaan mo bumibili eh. Humihinto sa kaya sabi ko kahit pa paano, malaking tulong sa kanila yung kasi. Kaya ano Bilis yun, na pag biyernes ng hapon, text na namin nila Kabo yun. Pa-reserve kami ng ganito, ganyan, yan. Parang meron siyang promo, 3 for 100. May mas mura. 3 for 100, 3 klase na putahe. Ngayon, I don't think may mabili pang ganong ulam. Wala na siguro. Tapos meron pa doon sa may kanto ng tuktukan, 2 magkatapat. Doon din, bumibili rin kami nila Jermaine. Ay, naka. Naalala bigla dahil puro pagkain ang pinapanood na. Masarap eh. Masarap yung mga lutong bahay sa atin eh. Ba talaga pag lutong bahay? Nakakamiss. Lalo yung sa Pinas kasi, di ba, yung mga ingredients talaga is talagang fresh. Hindi kaya dito Ewan ko yung lang mga ngayon gulay. kung meron pa mga ganun sa atin. Bihira na, sa mahal ng bilihin. Actually, nung umuwi nga kami nung nakaraan, parang hindi kami nasarapan doon sa mga pagkain sa mga mall. Parang masulit pa yung mga street food na nakainan namin. So, sabi nga namin, pag umuwi kami ngayon, yun talaga yung hahantingin namin, yung mga nakikita namin na street food. Oo, na mga talagang masasarap. Na nasasama rin sa mga food vlogger tsaka yung mga critic na tungkol sa pagkain. Kasi sa mga resto, parang, ito ba yun? Ito na yun. Oo, parang glorified lang yung dating, pero Maganda. Tsaka kumain. yung sarap. Pero pagka binili mo siya sa labas, same naman, masarap din, pero mas mura. Oo. Sa magkano, di ba? Yung kinayanta restaurant, maabot na magkano yung bill. Pero kung tutusin isa, parang pagka kusinero ka rin, ang hirap eh. Parang gastos ba ako ng gato kamahal? Tapos kaya ko naman lutuin. Kaya nga kami, hindi, lutuin mo na lang yan. Kahit dito Pero syempre pag uuwi, di ba? Yun yung yun na yung cheat. Kaya lang, pag nasa Pinas ka din kasi, wala na ako hinto ng luto eh. Laman ako ng palengke eh. Speaking ng uuwi, ang dami palang napapauwi ngayon. Oo, Ng mga temporary foreign workers. Pero hindi nababalita yun sa mga sa mga mainstream media. Yung mga nag-YouTube lang din yung napapanood namin. Yun yung mga nagbibigay ng info na ang dami nga talaga napapauwi ng mga kababayan natin ng mga temporary work permit. Meron na sa Facebook meron siyang mga reels. Nakalimutan ko yung pangalan. Parang buhay namin sa Canada, parang ganun. Kasama, kinuha niya, temporary worker siya, pero nakuha niya yung family niya. Ngayon, ba sila kasi 4 na buwan na lang yung work permit, wala pang renewal. Dapat naman ay. So, nakakaawa kasi, just imagine, kasama yung pamilya mo, uuwi kayo. Kaya ang dami nagsasabi, nagbasa ako ng comment, sabi nga, kaya dapat nga daw make sure na ipon, kumbaga pile up ka ng pera kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Kung papauwiin ka na ba o mabibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng permanent residency. Kaya grabe, ngayon sobrang talaga. higpit ngayon. Yun yung yun yung pinag-uusapan nila ngayon eh. Hindi lang mga kababayan natin, halos lahat ng mga temporary work permit. Tapos yung na-appoint na cabinet member ni Carney, yung ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Pero sa siya, sa immigration, itatanggalin niya raw yung temporary work permit program. Hirap nun. Tatanggalin niya. Just imagine yung mga ilang taon na at ready na mag-apply. So yung mga nakapag-apply na ng application para sa PR, medyo mas kahit pa paano safe. Kasi na-lodge na yung application. Ang mahirap nun, yung mga dapat nang magpasa, hindi pa nakapasa, hindi umabot.
Nangangamba ka ng Ba, 50-50. kawawa naman. Kasi syempre, lahat naman tayo dumaan sa mga ganyang bagay na nag-aantay, na yung hindi mo alam kung anong kasiguraduhan mo, kung makakarating ka ba, pagdating mo ba rito, meron ka bang magiging papel, parang ganun, di ba? So, lahat naman ng mga, hindi naman siguro lahat, pero may mga karamihan, di ba? Ang mga nakarating dito sa Canada is through that. Meron naman mga landed, sabi nga May landed, di mga ba? May mga pera na talagang mga immigrant dumating immigrant dito, talaga. PR na. PR na kagad. Pero marami ang Student. student, tsaka temporary foreign work. worker. Foreign worker. Gaya ko, doon ako nag-start, temporary foreign worker. So, kaya ako nga nag-ano rito para makasama pamilya mo. Pero, isipin mo na lang yung pinagtiisa mo ng ilang taon para makuha mo yung pamilya mo biglang mawawala. Pero may nakita ka ba kayo ng ano, ng mga yung video na sa TikTok siya eh. Tapos sa Facebook ko nakita eh. Sabi niya, natutuwa ba kayo na uuwi na yung karamihan ang temporary work permit? Natutuwa ba yung mga kapwa pa namin kayo Pilipino? Sabi niya ganun. Ano siya eh, babae. Sabi niya, natutuwa ba kayo na kapwa niyo Pilipino na gusto niyo mapauwi dahil sobrang dami na ng temporary worker dito sa Canada? Sabi niya, hindi niyo ba alam na naghirap din kami na para makapunta rito? Sabi niya ganun, medyo ano naman kasi bakit kailangan anuhin sila naman, totoo yun. parang dinidiscriminate nila yung mga nandito na dinidiscriminate nila yung mga temporary. Parang sinisisi. Oo, parang sinisisi nila na wala kami makuha trabaho, walang ganito, hindi naman kasalanan ng mga yun. Syempre, may pangarap din naman Nangarap yung din yun. Lahat naman tayo nangarap Oo, ng lahat naman magandang tayo buhay. nangarap ng magandang buhay. Makarating sa ibang bansa, hindi lang dito sa Canada. So, sa palaran, di ba? Pero yung sisihin mo sila dahil nandito din sila, which is hindi naman talaga dapat. Hindi dapat. Kasi hindi lang naman Pilipino yung mga marami dito eh. Tsaka ang hirap pag dumaan ka as temporary foreign worker. Kasi iba yung mo eh. Kumbaga medyo takot ka gawin yung mga bagay-bagay dahil para kang nasa nun. Parang nasa linya, Excel. oh. Na natatakot kang humakbang. Pwede kang mapauwi ka agad. Pwede ka mapauwi. Gaya niyan, hindi ma-renew yung mo. Ang dami ko nabasang comment na ako nga rin po, 2 months na lang. Parang kailangan, sabi pa nga niya, kailangan tanggapin ko na lang ata na uuwi na. Pero mabigat kahit sabihin mong tanggap mo, mabigat sa kalooban. Nung ako nga lang noon na ang tagal ng application ko, parang uuwi na nga lang ako. Pero parang andun yung panghihinayang mo ilang taon kasi mong ginugol na malayo sa pamilya. Lumalaki na kasi yung mga bata eh. Parang gusto ko mabuo kami. So sabi ko, umuwi ka na lang kung hindi di ba? Kung hindi ma-aprobahan. Ma-aprobahan. Magsama-sama na tayo sa Pilipinas. Siguro naman may mga konting ipon tayo para makapag-umpisa ng business. Iniisip na nga namin ng catering, di ba? Kasi before ako pala umalis, plano ko na talaga yun, di ba? Kaya lang dumating yung visa ko dito. Sabi namin, magtatayo na lang kami. Medyo may naipon naman ng konti. Pero pinalad naman at lumabas yung papel namin. Sana maging ganun din yung hindi kami against do sa mga temporary worker na nandito kasi sila yung Pinaghirapan nila yun. Lahat naman tayo, pinaghihirapan natin yun eh. Kaya rin, deserve din nila na magkaroon ng mga papers. Sana lang maging maayos yung Parang ang gulo na kasi ng kalakaran ngayon dito eh. Pabago-bago na kasi lalo na ngayon may bagong administrasyon, syempre may mga panibagong policy yung mga yan. So sana maging pabor para sa ating mga kababayan. Yung mga hindi naman papalarin ay talagang kailangan na... Hindi, kapag mga ganon, isipin nyo na may nakalaan na para sa inyo. Hindi darating at darating yun. Huwag kayo panghinaan ng loob. Yung mga utang na dapat bayaran, mababayaran nyo rin yan. Awa ng Diyos makakaraos din tayo sa mga problema natin. Kaya lang, ang problema kasi, habang nabubuhay tayo, Nandyan yan. Tatagad lang. Tatag lang. Kaya susuko kasi, ganun ang buhay eh. Yun yung tsaka nakakapagpatibay sa atin eh. Saka laging may solusyon ng problema. Huwag ka lang susuko.
Kasi solusyon, dapat yung paglalo ko pamilya kayo, pagtulungan nyo. Magtulong-tulungan lang. Yun. Walang sisihan o ano pa man. Walang sisihan. Yan lang naman. Ay, chika lang naman namin kasi napapanood namin na yung marami na. may napauwi na, meron nang hindi na inantay yung yung renewal dahil nga Alam parang na. nangangamba, umuwi na lang. So, kapit lang tayo. Tsaka Malalampasin din yan. ipon. Lalo na yung mga temporary. Ipon lang nga ipon. Ipon. Kasi hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Para makabawi din, di ba? Kahit pa paano doon sa mga inutang natin sa Pilipinas. Yun ang importante, ipon. Para ano pa man may madala ka, may masimulan ka. Tsaka meron yan. May darating para sa inyo talaga. Tama. Naniniwala kami dyan. Kasi, Kapag may nagsarang pinto, may magbubukas na panibago. Tama. So, yun na naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. So, tomorrow pala, sama namin kayo sa aming gala. Gala. Pasyal-pasyal lang. So, ingat kayo Pang-relax. lagi. See you on the next vlog. Bye. Bye.